Kamakailan ay kabi-kabilang insidente ng hulgan at patayan ang nangyayari sa Caloocan City. Sunod-sunod ngayon ang insidente ng krimen na nangyayari sa lugar ng Caloocan City. Nakaraan lang ay may pinaslang na political vlogger sa Caloocan. Samot-saring insidente ng hold up sa lugar at ang pinaka-viral ngayon ay yung pagpaslang sa movie rider at pagnakaw sa kanyang motor. Kaya maraming tao ngayon ang takot ng pumunta sa lugar ng Caloocan City. Pero ang tanong, totoo nga ba talagang delikado sa lugar ng Caloocan City o nagkakataon lang na doon nangyayari ang mga insidente ng huldan at patayan? Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa part ng Caloocan City, tol. Nandito tayo ngayon sa parte ng Balumbato. Ngayon, tol, papasukin natin yung looban ng Caloocan City. Titingnan natin kung talagang delikado nga ba dito tuwing madaling araw. Ang oras pa lang ngayon mga kaibigan, 11:43 ngayon ng gabi, tol. At sisimulan na natin explorein ng Caloocan City. Tingnan natin kung tunay nga bang delikado dito tuwing madaling araw. Tara, samahan nyo kami. Sinimulan na naming ikutin ang looban ng Caloocan City para malaman kung tunay nga bang delikado sa lugar na ito tuwing oras ng gabi. Pupuntahan natin yung mismong lugar kung saan nabiktima yung tol. Angkas rider ata yun na nabiktima ng hold-upper. Oo, tama ang narinig nyo. Pupuntahan namin ang mismong lugar kung saan hinold up at pinaslang ang isang movie rider. Pero bago yun, ay iikutin na muna namin ang mga liblib na lugar dito sa Caloocan City. Ngayon mga kaibigan, nandito kami sa Eskinita sa Caloocan City. Tamang masid lang kami, tol, kasi syempre kailangan din namin mag-ingat. Di naman natin ginawa tong video na to para magtapang-tapangan, para ipakita na mayabang tayo, kaya natin pumunta dito sa Caloocan nang hindi tayo natatakot. Syempre dis oras ng gabi ngayon, tol, kahit saang lugar delikado. Alalay pa rin kami sa lugar, nagmamasid kami kahit nakamotor. Ang layunin ng video na ito ay hindi para maghanap ng gulo o magpakita ng katapangan, kundi para makita ang tunay na sitwasyon ng mga lugar dito sa Caloocan at maunawaan kung bakit ito ay tinuturing na delikado. Dito tayo ngayon mga kaibigan sa bagong baryo. Marami rin nagsasabi na delikado itong lugar na to, tol. Iniikot namin yung mga lugar dito sa Caloocan ng nakamotor. Hindi namin iniikot na naglalakad lang. Baka pag nilakad namin to, baka doon kami madali. Siyempre, pag nakamotor kami, mas mabilis kami makaka-batchi, di ba? Mabilis kami makakaalis. Dahil nga dis oras na ng gabi, mas kakaunti na ang mga tao sa kalsada. At ito na rin ang oras na sinasabing mas mataas ang posibilidad ng mga insidente. Pero hindi ibig sabihin na may mangyayaring masama na sa'yo. Pero kailangan pa rin maging alerto. Hindi kami nandito para manghusga ng komunidad. Nais lang namin ipakita ang aktual na kalagayan dito. Malapit na rin pala ito mga kaibigan sa Road 10 ha. Itong Caloocan na to. Ayun, ang dami mga gangster Ayun oh. Amang masid-masid lang kami mga kaibigan. Kailangan kasi namin pakiramdaman yung lugar. Di natin alam kung saan yung safe, di natin alam kung saan yung hindi. Ang pinaka-importante, pahingat tayo. Habang nagmamasid kami, napansin naming merong mga barangay na nakabantay sa mga iilang street dito para na din siguro sa proteksyon ng lugar. Tingnan nyo yung postura namin mga kaibigan di ba? Alam mo yung kami yung hold-upper, tol. Pero mas maganda ng pagkamalang kaming hold-upper kaysa naman mabiktima kami, di ba? Kasi papalag naman kami tapos hindi naman kami gagawa ng masama, di ba? Ayun, ito mo. May pa tayo, boy. All black. Habang nag-iikot kami sa Caloocan ay meron din kami napuntahan na mga street na sobrang daming street light kaya sobrang liwanag sa lugar. Mga utol, pwede magtanong, delikado ba dito sa Caloocan City? Hindi naman delikado. Wala naman kayong mga nababalitaan dito ng mga Kilala kita. Vlogger ka, di ba? wala ba kayong nababalitaan dito Wala. No. Kayo, hindi kayo nanggugulo dito? Hindi po. Bike kami. Thank you, tol. Thank you. Ingat kayo. Kita sa reaksyon ng mukha nila, natatakot sila dahil sa kakaibang postura ng suotan namin. Mabuti na lang nakilala nila ako. Ang kinagandaan ngayon sa Caloocan mga kaibigan, nag-improve na kasi kada isang lang, tol, parang mga ilang metro lang yan. Puro may ilaw na. Sobrang lakas ng ilaw dito mga kaibigan. Kaya kung may mangyayari man mga krimen dito, insidente ng krimen, madaling makakapture ng CCTV kasi nga, ang lalakas ng ilaw. Time check mga kaibigan, 1:41 ngayon ng madaling araw, tol. At hanggang ngayon, tol, nililibot pa rin namin yung Caloocan City. At in fairness dito sa napasok namin street, tol, tingnan nyo naman, sobrang daming ilaw. Kulay puti pa, kaya talagang sobrang tingkad ng street, tol. Kahit madaling araw na, kitang-kita mo yung paligid. Kung ikaw maglalakad dito na madaling araw, hindi ka kakaban kasi kitang-kita mo yung kalsada. Pag ganito yung ilaw, tol, sobrang visible ng CCTV.
Kung ako hold upper, hindi ako mang-hold up dito tol kasi alam kong delikado ako dito. At dun sa dulo tol, may barangay, nagbabantay na barangay. Okay itong street na napasok namin ah. Dahil nalibot na namin ang ilang barangay dito sa Caloocan City, ay napagpasyahan na naming puntahan ang lugar kung saan hinold up at pinaslang ng walang awa ang isang magiting na MC taxi rider na naghahanap buhay lang ng maayos. Boss, sandito yung talangkali. Talangka? Oo. Stoplight po, pagkaba. Pangalawang kanto. Pagkatanong namin ay hindi na kami nagdalawang isip na puntahan ng lugar na pinangyarihan ng insidente. Hindi naman delikado dito sa loob. Hindi naman delikado. Sige boss, thank you boss ah. Tamang masid-masid lang kami mga kaibigan kasi hindi naman namin to kabisado. Pinagtanong na namin sa mga taga dito kung saan mismo nangyari ang pang-hold up at pagpaslang sa isang movie rider. Doon ba nangyari boss yung may nasaksak na Black tie naman yun. Black yun, sa may Black Ten. Saan banda yung Black Ten? Tay, barangay tanod po kayo dito, tay? Oo. Barangay tanod po kayo? Dito ay sinamahan kami ng isang barangay tanod para ituro kung saan nang papasok sa looban kung saan nangyari ang insidente. Ayan, nakakatakot pala itong lugar na to ah. Mga utol, pwede magtanong tol. Lagir to si kuya, kilala ko to. Liiti mo ba kayong taga dito? Delikado ba talaga dito? Hindi naman. Sa tingin nyo yung hindi naman taga dito, yung ng biktima? Hindi naman, boss. Pero base sa inyo, hindi naman delikado sa lugar na to? Hindi naman. Nung nasigurado na namin kung saan banda ang iskinita na pinangyarihan ng insidente, ay dumiretso na kami doon para makita ang lugar. Yan lang, sa harap lang tara. Sa harap lang tara. Sige tol, thank you tol ah. Wala kang mga tampo eh. Mga boss, pwede magtanong boss. Dito po ba nangyari yung may sinaksak na karana angkas rider? Opo, boss. Saan banda dito yun boss? Kung saan ka nakatayo mismo? Dito sa may van? Mismong tapat na pala nang nahintuan namin ng lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen na sinapit ng isang MC taxi rider. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa mismong pinangyarihan tol nung insidente ng pang-hold up sa movie rider. Dito mismo sa kinatatayuan natin, dito nangyari yun. Tapos doon din nilabas yung motor. May mga tao naman dito kahit anong oras. Siguro nagkataon lang talaga na walang tambay ng mga oras na yun. Habang nandito kami sa lugar na pinangyarihan ng insidente, ay meron kaming isang lokal na natanong kung tunay nga bang delikado sa lugar nila. Yung ng biktima, taga dito kaya yun sa lugar nyo? Hindi po, boss. Itong lugar po namin to, boss. Matagal na itong walang gulong nangyayari, boss. First time lang din may nangyaring ganung kalala dito sa lugar nyo. First time lang din talaga, boss. Ngayon lang din po talaga. Hindi po taga dito yung boss, kasi itong lugar po namin, masabi po nating mabait at mabuti yung kabataan dito, boss. Nagkataon lang na dito po nangyaring krimen. Ikaw bilang lihitimo, totoo nga bang delikado dito sa Caloocan City? Sa tagal ko dito, boss, never naman po akong nakaranas po ng ganyan eh. Sa sarili ko po. Masabi ko po yan na safe po ang Caloocan. Mabait po ang tao sa Caloocan, boss. May mga dahilan po talaga na gumagawa ng krimen sa Caloocan. Kaya po dumudumi ang Caloocan dahil sa mga masamang tao na hindi taga Caloocan. Sobrang klaro ng sinabi ng lokal na taga rito sa pinangyarihan ng insidente na first time lang magkaroon ng ganong krimen sa lugar nila. Siguro nagkataon lang dito sa lugar nyo na nangyari pero hindi taga dito yun. First time lang yan niya. First time. Wala naman nangyari. First time. Kaya pala. Sa kabuuang pagbisita namin sa lugar ng pinangyarihan ng insidente, natutunan naming hindi sapat na umasa lang sa sabi-sabi. Mahalaga pa rin na maging mapagmatsyag at igalang ang komunidad. Base sa experience namin sa lugar na ito, ay sobrang safe dito kahit madaling araw ka pang magpunta. Pero hindi ibig sabihin na magiging kampante ka na. Mahalaga pa rin maging maingat saan mang lugar tayo magpunta. Ito yung kinagandaan sa ginawa nating video ngayon. Nagkakaroon ng patunay yung mga akusasyon na delikado sa lugar na to. Ginagawa lang natin to for transparency, di ba? Para malaman ng karamihan ng tao kung delikado nga ba talaga sa Caloocan. Kasi maaaring pumangit yung imahe ng isang lugar tol. Pag may mga ganung mga akusasyon na pag pumunta ka daw sa lugar na yun, delikado, ma-hold up ka daw, pwedeng makasira siya ng lugar. Kaya itong ginagawa natin, malaking tulong to tol. Sa ganitong 10 oras ng gabi, mas mahalaga ang pagiging mapagmatsyag. Hindi lahat na nakikita natin ay mapanganib, pero hindi rin lahat ng panganib ay agad nating nakikita. Iba pa din talaga pag lagi kang handa. Lagi nyo tatandaan, lahat ng lugar nagiging delikado pag madaling araw talaga. Ayan tol, malaking patunay na yan tol. Kahit yung mga lugar na hindi delikado ng umaga, pag once na pumatak ng madaling araw, maaaring maging delikado rin sa lugar na yun. Kaya ang pinaka-importante tol, maging mapagmatsyag
mapagmatsyag ka, mag-ingat ka sa lugar na pupuntahan mo at wag kang magiging kampante. Kasi once na nakampante ka, malilingat ka. Sa mga ganitong sitwasyon talaga mga kaibigan, maging alerto ka lang talaga. Wag kang magiging kampante at wag kang magtitiwala sa mga nakakasalubong mo lang sa daanan. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga pwedeng makagawa sa'yo ng masama. Sa bawat balitang napapanood natin, may mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. May mga taong hindi na nakauwi at may mga pangarap na natapos sa isang iglap. Kaya ang video na ito ay hindi tungkol sa pagpapakita ng tapang. Ang tunay na tapang ay marunong umiwas sa panganib at marunong mag-ingat. Inuulit ko lang mga kaibigan, hindi natin ginawa tong video na to para siraan ang isang lugar, ang isang komunidad. Ginawa natin to for transparency para malaman talaga ng lahat ng tao kung delikado nga ba ang isang lugar o hindi. Wala tayong authority na makapagsabi na delikado ang isang lugar nang hindi naman natin na-experience, di ba? Kung may isang aral na gusto kong iuwi nating lahat sa video na ito, ayun ay huwag magiging kampante sa anumang sitwasyon. No? Kung alam mong delikado ang isang lugar, mag-iingat ka. Huwag basta maglakad mag-isa. Ipaalam sa pamilya kung nasan ka. At kung may paraan para makaiwas sa panganib, piliin mo yun. No? Dahil ang pinakamahalagang destinasyon sa bawat pag-alis ay yung makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pamilya.